So, alin dito sa mga picture na to ang masabing okay kay baby or masustansya kay baby? Or tama ang pinapakain natin sa kanya? Tamang sagot ay wala. Lahat ng yan ay hindi sapat para sa kanyang nutrition. Bakit? Yan ang sinasabi ng WHO sa atin. Na dapat at age 6 months hanggang 23 months old si baby, nakakatanggap siya ng at least 5 food groups out of 8 food groups. So, kailangan bigyan mo siya ng iba't ibang uri ng pagkain, hindi lang kanin. Kaya yan yung title ko eh. Dahil kapag kanin lang ang kinakain ng isang bata, hindi po yun sapat at magkukulang talaga siya sa nutrisyon. Siyempre, kapag kulang sa nutrisyon, mahihina ang kanyang resistensya at babagal ang kanyang paglaki. So ano ba itong food diversity? Alam niyo po ba kapag palaging kanin lang, pwedeng masabihan na may child food poverty ang isang bata or kahit hindi yung kanin, kung gatas lang or isang type lang ng pagkain ang kinakain niya everyday. Kung itlog everyday tapos wala siyang ibang source of carbohydrates or mga vitamins and minerals like fruits and vegetables, then hindi po yun sapat para sa kanya. So, ang sabi dito, ang minimum dietary diversity is defined as receiving foods from at least 5 out of 8. 5 out of 8 defined food groups during the previous day or night. So, dapat isang buong araw na yon ay nakatanggap siya ng 5 klase ng pagkain out of 8. So, ano ba itong 8 food groups na ito? So, i-check nyo mga mommies and daddies, parents natin dyan, kung nakakalima si baby within a day, okay? Number 1, syempre, breast milk. Breastfeeding. Paano po yung mga hindi po nakapagpa-breast milk? Kung kamagalala dahil merong milk dito na iba naman. So, other food group po yun. So, kung breastfeeding si baby, i-count nyo na siya as 1. Number 2, yung mga grains, roots, mga tubers. So, kasama na dito yung mga kanin na binibigay nyo sa kanya, yung kamote or patatas kung kumakain siya niyan. Third group natin is legumes and nuts. So, mga mani, alam nyo na yon, no? And number 4, mga dairy products. So, dito na papasok yung milk, yogurt, and cheese. So, ito yung sinasabi ko. Kung hindi possible ang breastfeeding sa mga babies, then we have formula. So, counted po yun as 1. Next na food group is yung mga flesh food or yung mga meat natin. We have the pork, we have the chicken, the fish. Dito po, kinukuha ng ating mga babies yung source of protein and iron. Liver kasama din and other organs. So, ito, paborito ng mga bata, itlog. So, yung itlog alone, egg alone is considered as another type of food. So, kung kumakain ng itlog si baby every day, then counted po yun as 1. Next is vitamin A, rich fruits and veggies. So, ilalagay ko dyan kung ano ba yung mga prutas at vegetables na mataas ang vitamin A. And yung last na food group is yung other fruits and veggies. O ano ba ang magiging problem kapag merong child food poverty? So kapag kulang sa nutrisyon ng bata at hindi niya nakukumpleto yung 5 out of 8 na food group every day, of course, there's a risk in brain development. Like for example, yung topic natin ngayon, kung kanin lang, kasi tayo mga Pinoy is, ang staple food natin is kanin. At yung mga bata ngayon ay mayroong mga batang malakas sa kanin lang, or may mga bata naman na malakas lang sa ulam lang kinakain. Pero for the benefit of our title na kanin lang yung kinakain, so ito po yung mga possible risk ng isang bata kapag puro kanin lang araw-araw. So risk sa brain development, delayed ang development ng isang bata. Motor skill man yan, fine motor skill, gross, cognitive function, mga milestones niya baka mabagal. And meron pa is hirap sila sa learning later in life. So kapag umabot na siya ng daycare or toddler dahil nga puro kanin lang kinakain, baka mahuli po siya sa kanyang mga classmates. And then, of course, possible iron deficiency anemia. Pag kulang sa iron, meron din po yung risk sa kanyang brain development. Kasi nga kanin lang,
Eh, di ba ang sabi ko nga, ang iron is nakukuha natin yan sa mga meaty or mga flesh na pagkain katulad ng chicken, pork, liver. Next is constipation. Baka hirap silang dumumi. Constipated na ang bata dahil matigas na ang pupo. Depende ito sa type ng rice ni baby. Usually daw, kung refined rice yan, mababa lang yon sa fiber. Siyempre, alam naman natin kapag bababa sa fiber yung kinakain ng isang tao, mahihirapan siya sa pagdumi. Pansinin nyo yung mga batang puro kanin lang ang kinakain, tingnan nyo yung kanilang bowel movement. Kung everyday ba nagpupupo or umiire, so baka kailangan bigyan nyo siya ng ibang klase ng pagkain, hindi kanin lang. Bigyan nyo ng ulam naman. Of course, next is malnutrition. Self-explanatory, pero hindi malnutrition na payat kasi pwede ring obesity. Ang pagiging sobrang taba at payat ay parehong masasabing malnourished. Next is risk for obesity, pero isasama ko na yun sa malnutrition. Alam niyo naman na ang kanin ay rich in carbohydrates. So, kung carbs lang yung kinakain ni baby, walang source of protein and other micronutrients like vitamins and minerals, magkukulang talaga siya sa sustansya. And of course, kapag laki niya, baka talagang lumaki siya na obese, na hindi maganda dahil meron siyang cardiovascular risk. Pwede siya magkasakit sa puso, maaga siya magkaroon ng hypertension, and the like. Ito, yung ayaw ninyo. Kapag kain lang ng kain ng isang 6 months hanggang 2 years old, posible na maging picky eater siya paglaki niya. Pag umabot yan ng 3 years old, 4 years old, dahil hindi nyo nga siya na-introduce ng ibang ulam or ng ibang pagkain, kanin na lang ang gusto, posible talaga maging picky eater ang baby. Siyempre, hirap na siyang tumanggap ng ibang texture ng pagkain, ng ibang lasa ng pagkain. So, dapat maaga pa lang, 6 months pa lang, sinasanay nyo na siya sa iba't ibang klaseng pagkain. Okay, magpunta tayo sa tips. Kung ano ba ang gagawin, Dok, kapag kanin lang ng kanin ng baby, at dahil nga kanin ang paborito niya. So, yung iba mga babies, kanin lang talaga yung steamed rice. Yung iba naman, fried. O, yung mga ibang babies, lugaw. So, kung lugaw yan, pwede naman kayong mag-add ng manok. Yung sa lugaw, malunggay, o 3 na yon. Tapos, yung gatas, o ilan na yon. Lugaw, yung kanin, yung manok, 2, yung gulay, tapos yung milk, 4, tapos mag-other veggies pa siya. So, 5 na yon. O, hindi ka na kukulangin sa diversity. O next, ito yung pwede nyo itry. Kung naman pag steam rice yung gusto ni baby, pwedeng rice, egg, mashed veggies, and fruits. So, 4 na yon plus yung milk niya. Either formula yan or yung breastfeeding. So, hindi ka nakukulangin. O, meron pa akong ibibigay na sample. Pwedeng rice, fish. Yung fish, iluto nyo sa olive oil. So, that's another source of good fat. And then, syempre, mag-add kayo lagi ng veggies, yung mga vitamin A rich, veggies and fruits, tsaka yung others niya. And then, kasama na din doon yung milk. And kung formula milk siya, it's okay. So, sana nakatulong sa iyo to, no, mamis? Ngayon, kung may problem kayo sa weight and anthropometrics ni baby, yung length niya or yung height niya, yung timbang niya, of course, I have to advise you to consult your pediatrician. And then bago ako matapos, gusto kong sabihin na hindi naman masama ang kanin. Kahit araw-araw pa yan magkanin dahil staple food talaga natin yon. Wag lang kanin lang yung ibibigay. Kailangan mo pa rin mag-add ng ibang type ng pagkain. So, sa mga mommies na nakarelate at kinlik itong video na to dahil nga problema yan sa kanyang anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil hindi naman hanggang-hanggang kanin lang yung kakainin niya. Basta everyday serve lang kayo na mag-serve ng ibang types ng pagkain at magugustuhan din niya ni baby. Okay? So, sana ay nakatulong itong video na ito. And thank you.